Para sa Panginoon. Amen? Pagkat kay Kristo lang ang buhay natin. Come on. Palakpak natin natin mga kamay. Amen. Hallelujah. Si Jesus. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may hindi. Come on. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may hindi. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Minsan ba? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Yan, hindi po tayo. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Sa labi, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Come fill my world, come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Okay, sandali lang, tawagin natin Sister Juliet, Sister Esther, at yung ating mga kasamahan. Dito po tayo sa gitna para may kasama tayong sasayaw, no? Para hindi naman sila nahihiya. Yan. Para hindi nila sabihin, hindi ko alam yung step kasi may magtuturo naman. Ayan! Minsan pa! Hallelujah! Come on! Palakpakan ng Panginoon nyo. Si Jesus! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Come on! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Alawin, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Minsan ba? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Sa amin, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Come fill my world, come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Si Jesus, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Amen. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Sa puso, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Minsan ba? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Amen. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Sa puso, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Come fill my world, come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Si Jesus, si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may lakas, lakas, lakas. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may
may lakas. Lakas! Lakas! Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya may lakas. Lakas! Lakas! Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulukasin. Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya may lakas. God fill my world! God fill my world! God fill my life! Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko ang kaluluwa. Kaya ako ay masaya. Pagkat ako ay pinagod niya. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw, at kumaway-kaway, kumaway-kaway, at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw, at kumaway-kaway, sa pagpuli sa inyo. Sumayaw-sayaw, at kumaway-kaway, kumaway-kaway, at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw, at kumaway-kaway, sa pagpuli. Kay Kristo lang, kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Amen. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Kaya ako ay masaya, pagkat ako ay pinano niya. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Sumayaw! Sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, sa pag-uwi sa inyo. Sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, sa pag-uwi. Okay naman yung galaw! Igalaw mo ang katawan mo, ibadyak ang mga paa mo, ikembot-kembot ang bewang mo. Igalaw mo ang katawan mo, ibadyak ang mga paa mo, ikembot-kembot ang bewang mo. Igalaw mo ang katawan mo, ibadyak ang mga paa mo, ikembot-kembot ang bewang mo. Igalaw mo ang katawan mo, ibadyak ang mga paa mo, ikembot-kembot ang bewang mo. Ikembot-kembot, ikembot-kembot ang bewang mo. Ikembot-kembot, ikembot-kembot ang bewang mo. Praise the Lord. Ayan. Isa-isa na. Libre pang pa-sexy, ano? Amen. Salamat sa Diyos. Alam nyo, isang pagkakataon nito, sabi siguro ng iba, parang hindi yata namin ito nakagawian sa simbahan kasi alam ko, bawal yan. Ano? Actually, noong una po, kung ating titignan, ito sa ating simbahan, we are celebrating the solemnity kasi ng ating tawag dito, ng ating misa. Kaya nga may binigyan tayo ng pagkakataon na katulad nito, no? Ng mga prayer meetings na katulad nito, para hindi lang tayo nagse-celebrate ng solemnity, kundi nagse-celebrate din tayo ng peace celebration. Amen. Para masaya. Amen? Amen. Sa kabilang banda, mga kapatid, ito rin ay isang pagkakataon sa atin na ipakita sa Diyos na tayo ay Kanyang pinalakas. Amen. Kanyang pinatatag. Amen. Sa maraming pagkakataon na tayo ay nanghina, nang lupaypay ang ating mga katawan. Nangarap tayo na sana tayo makabangon, pero hindi kasi hindi kaya ng katawan.
Pero salamat na lang sa pag-ibig ng Panginoon sapagkat pinanumbalik niya ang ating lakas. Amen. Amen. Sa mga panahon na parang gusto mo nang mamatay kasi parang walang nagmamahal sa iyo, pinaramdamahan ka niya. Amen. Kaya tanumbalik yung sigla. Amen. Yung mga panahon na parang matamlay ka, gumawa ang Diyos ng paraan para sabihin sa iyong mahal ka niya, kaya naman nagagawa nating humiti. Amen? Amen? At dahil sa pag-ibig na yan ng Panginoon, magagawa din natin pumalakpak ng malakas para sa iyo. Amen. Alam niyo po, in the Old Testament times, ang mga mandirigma ng mga Israelita after ng digmaan, nagsasayawan din sa kagalakan. Tayo po, araw-araw ng buhay natin, meron tayong hinaharap na digmaan sa ating mga buhay. Mga hamon na parang gusto tayong ibagsak, mga hamon na parang gusto tayong sirain. Pero salamat sa Diyos. Kung ang Diyos ng Israel ay nagtanggol sa kanila, ang Diyos natin, si Yahweh El Shaddai, na Diyos din ng Israel, ang magtatanggol sa atin. Amen. Sa mga digmaan na nangyayari sa buhay natin. Amen. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay mabuti. Amen. Sa oras na ito, inaanihan ko pong bawat isa na itigin po natin ang ating mga mata. At kahit sa kaunting saglit na ito, ay isipin natin yung mga panahong tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon, pero iniligtas tayo ng Diyos. Isipin natin yung mga pagkakataon na mahina tayo, pero pinalakas tayo ng Diyos. Isipin natin yung mga pagkakataon na tayo ay nagkasakit, ngunit pinagaling tayo ng Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti at mapagmahal. Lord, we come to you today. We invite your holy presence in our midst. For you are the God who is good. And your mercy endures forever in our life. Thank you, Lord. Hayaan mo na sa oras na ito, sa aming pasasalamat sa iyo, ikay aming purihin. I-admire namin yung pangalan mo. Itaas namin yung pangalan mo dahil mabuti ka sa amin. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa aking nagmamahal. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan.
katulad. Tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ang mamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ang mamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa amin ang mamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa amin ang mamahal. Ito ang aming panalangin at ito ang aming naisip na maparangalan niya sa buhay namin. Bilang tanda ng aming pagsubok ng aming mga sarili sa inyo, dahil ikaw ang nagligtas sa amin. Binigyan kami ng panibagong sigla, panibagong lakas at panibagong pag-asa. Sa oras na ito, hayaan mong parangalan ka namin sa aming mga pagpapatotoo, sa aming paghahayag ng kabutihan at kadakilaan. Sa banal na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Alapakan natin ang Panginoon. Siguro sa oras na ito, ang iyahan natin, maaari na po tayong maupo, mga kapatid, at diretso po tayo sa ating pagpapatotoo. Pero bago yan, tawagin muna natin ang ating mga kasamahan mula sa Baguio para umpisahan ang kanilang mga patotoo. Ano? Unahin natin, Sister Esther. Sige po, pahayag ang kabutihan ni Lord sa lugar na ito. Magandang umaga ho, tanghali sa ating lahat. Sa karangalan po na makapunta sa lugar ninyo, na ngayon lang po kami pumunta, na hindi pa ho namin sinasadya na mapunta, kundi kanina umaga lang po nakapag-desisyon na kami po yung makapunta at makarating dito. At maraming salamat po sa inyo at napakarami nyo po palang nag-welcome sa amin at higit po sa lahat kay Lord po. Amen. Nais ko lang kung isang patutuo sa inyo na buhay na patutuo po, Lord, na ang Panginoon ay tunay po natapat sa kanyang pangako. Amen. Kasi ako po ay, ang aking brother husband ay isa lamang pong karpintero. Na alam nyo naman po, ang buhay ng karpintero, meron o wala, alam ko po na marami pong sa atin dito na ganyan ang hanap buhay. Pero napakabuti po ng Panginoon. Dahil po sa kanyang kabutihan, sa kanyang habag, sa mga anak niyang tumatawag sa kanya, ay patuloy po na ang Diyos ay nagpro-provide ng mga bagay po na hindi namin kayang gawin na pag-aralin po ang aming tatlong anak. Tunay mo na marami pong ginamit ni Lord na ating kapatiran para makapag-aral po sila. Hanggang sa ngayon ay kasalukuyan pa rin po. Si Lord pa rin ang humihipo sa mga taong ginagamit niya upang ang mga anak po namin ay makarating po sa college. Tunay po na ang Diyos ay wala pong itanatangi kay ikaw kay mahirap, kay ikaw ano pa man, ay nandyan po yung lagi niyang pag-ibig at habag sa atin. At ako po ay nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na kahit anong hirap po natin, huwag po natin kalimutan na mayroong pong Diyos na gumagawa po ng kaparangalan para po ang ating mga anak ay magapag-aral po sila at makarating sa gusto nila ring marating. At isa pa po, ang karamdaman naman po ay hindi po ligid sa mga kapatiran ko na nanggaling sa Baguio na ako din naman po ay marami ring karamdaman, sari-saring dumadapong karamdaman sa bawat katawan natin. Pero tunay po na ang Diyos ang siyang dakilang manggagamot dahil po minsan po na ako nagpa-doktor, ilang years na pong nakaraan. Meron pong bumara sa aking puso nang sabi ng doktor po ay 6 months to live. Pero hindi ko po inangkin. Nung sinabi po ng doktor sa akin, may El Shaddai natutulong sa akin. Yan po ang pinanghawakan ko hanggang isang araw po. Dahil po ako nga po may tindahan, kailangan po ng mga yung lisensya, di ba? Meron din yung x-ray doon. So, nagpa-x-ray po ako nung ako'y nag-renew ng
lisensya nung may tindahan pa ako. Purihin po ang Diyos. Dahil nung nag-x-ray po ako, wala na po yung bumara sa aking puso. Hallelujah. Purihin ka Yahweh. At hanggang ngayon po, ilang taon na po ang nagdaan. Kasi maliwanag sa likod mo, Hindi hindi ka kita. nakatayo sa harapan nyo, nagbibigay po ng katotohanan na ang Diyos po ay napakadakila po ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. At isa pa po, Lord God, na nais kong ipabahagi sa kanila ng mga kapatid ko rito, na kung kayo po may mga karamdaman, tunay po na ang Diyos ay may ginagamit ding tao. Manalangin po lang po kayo sa Kanya kung saan po kayo dapat dalhin. Dahil sa may mga panahon din po na ang kapwa nating manggagawa o tayong lahat po ay may kakayahan din po na ibinigay ni Lord na makatulong sa ating mga may karamdaman. Kaya kung may karamdaman po kayo, ay una ko pong isasuggest sa inyo, hilingin niyo po ang pagmumay ni Lord kung saan po kayo dadalhin. Ito nga ba sa doktor o ito nga ba sa ating mga kapatid, maaari niyang gamitin isa sa inyo. Kaya ituturo at ituturo ni Lord kung ano po ang gagawin ninyo para po yung mga pera na dapat gastusin ninyo sa pangsarili ninyo ay mapunta sa inyo na hindi lamang po sa doktor. Hindi ko naman sinasabi na walang magagawa ng doktor dahil instrumento rin po sila. Pero hingin po natin ang patnubay ni Lord kung saan nga po ang dapat nating puntahan. Marami pa akong ibabahagi sa next time na lang. O kayo naman po may mga assignment na sabi nga ni Brother, ang araw nito ay para sa inyo pong pagpatotoo. Yun lamang po masasabi ko. Lord, hinihingi ko po sa iyo sa pangalan ni Jesus, lahat po ng mga karamdaman at may kahirapan na dinadanas sa lugar na ito sa Campo, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila, Yahweh siya na yung katuligunan, ano mang hinihiling sa oras na ito. In the name of Jesus, I declare and I claim to God our Father. In Jesus' mighty name, answer prayer na po tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat nabanggit na rin lang ni Sister Esther, na may mga assignment po tayo. Ang araw na ito ay araw ng Diyos, kaya naman marapat lamang na patotohanan natin na ang Diyos ay mabuti sa ating mga. Amen? So, ngayon po, the floor is open for testimony. Sino pong gusto? Ayan, Sister Sheng. Ayan natin ang Panginoon. Pangungunahan ko kasi ako yung coordinator. Kasi pag hindi pangungunahan ng coordinator, baka mahiya silang magsalita dito sa harapan. Praise the Lord. Before ito nag-start, ang mag-open dito sa Camp 4, kasi ako tinuro nila. Tinanong ako nung nag-dubay na kami doon kina Sister Fidela. Tinanong nila ni Ate Josie na sa bagay pala, si Ate Josie nasa Japan na. Nag-flight siya kahapon. Tinanong nila na, sabi kasi ni Sister Fidela, gusto niyang mag-open ng Bible study dito sa Camp 4. So ako naman, hindi ako nag-isip, biglang nasabi ko na, gusto ko El Shaddai. Gusto ko El Shaddai. Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko kasi nung nandun ako nun sa Saudi 1991 to 1994, nababasa ko na yung mga yung magazines ng El Shaddai. Tapos magdating ko dito sa Camp 4 na nakikinig ako doon sa mga tapes na galing sa kahipag ko kay Josie. Ang isip ko maganda kasi yung mga preaching doon sa Biblia talagang nakakalubag kalooban. So nung sinabi ko gusto ko El Shaddai, tamang-tama naman na si Sister Rowena dating may El Shaddai sa Taloy. So siya ang nilapitan namin na pumunta doon sa Baguio na magsabi doon kung pwede dito. So nung nakigawain kami, kinabukasan yung unang pagpunta ninyo, may laro yung anak ko, may kasi silang apat is taekwondo player. Lahat ng laro nila ako ang kasama. So sabi ko kay Sister Rowena, kayo na ang bahalang mag-entertain sa mga taga-Baguio. Ayan, sabi niya, hindi kasi kailangan nandoon ka. Kasi dapat ikaw ang coordinator. Sabi ko, ay ganun ba? O sige. Sabi ko, sige, ako ang coordinator. So, kinausap ko yung anak ko na
pasensyahan mo muna na hindi ako makasama sa iyo sa laro mo di bali. Ang espiritu ng Panginoon at ang espiritu ko nandoon sa iyo, sabi ko sa kanya. So, tamang-tama naman na yung sabi nga ni Brother Tony nung nagtanong na sinong coordinators, ako, sabi ko. Kaso lang, after 1 week, ito na. Saka ko naisip, kasi sabi ni Brother Tony na may persecution na kasama to. Kaya ang sagot ko, wag naman sana. Ay, sister, wag mo sabihin gano'n, parang sinabi mo na rin na ayaw mo. So, after 1 week, kasi ito palagi ang pinagdidiskusyon na namin ng brother husband ko. Kasi akong active dito sa sa gimong namin. Ngayon, ang pinag-aanuhan namin is siyempre, si brother husband ko is walang stable na trabaho. Kung ano yung darating, meron. Kinausap ko yung Panginoon. Sabi ko sa kanya na, Lord, ito na naman po ako. Naging obedient na naman ako sa iyo kahit sa kalooban kong ayaw. Pero binigay mo na naman sa akin ang trabaho ito. Ito talaga ang mission ko. Ayaw kong utusan ka na gawin mo ang mga bagay para sa akin. Pero hinihiling ko sa iyo na ayusin mo yung kung ano man yung mga business transaction ng asawa ko, ano man yung para sa paghanap buhay niya, ayusin mo kasi ito palagi ang pinagdidiskusyonan namin. Dahil willing ako na ilaan yung buhay ko, ilaan ang time ko, ilaan ang talent ko, ilaan ang kayamanan ko para sa gawaing ito. Pero hindi naman kasi ako ang naghahanap buhay. Si mister ko, siyempre saan ko kinukuha yung kayamanan ko sa kanya. Ngayon talaga naman siguro, ito talaga ang mission ko. Hindi ko ito mapahindian. Nandito na to tinanggap ko. Ayusin mo lang ang mga nilalakad ng asawa ko. Wala na akong hilingin sa yung iba, ayusin mo lang. So praise the Lord. Dahan-dahan na ayos. Kahit man hindi stable, pag meron man kaming pagkukulang sa allowance, merong darating na pagkukunan. So ito na yung answered prayer ko na hiniling ko sa Kanya. Kasi nga, di ba sabi ng Panginoon, before ka na-form sa womb ng mother mo, meron ka ng destiny na binigay sa iyo. So ito talaga ang destiny ko, ito yung binigay ng Panginoon na hindi ko mahindian ang mag-serve sa inyo, ang mag-serve sa Panginoon. Kaya nga sa araw na to, pinagalitan ko itong mga anak ko, sabi ko sa kanila, pag hindi kayo mag-attend ng fellowship, huwag kayong manghingi na sa akin. Kasi matagal ko na sila talaga, kahit nga sa pagmimisa talagang nagagalit ako sa kanila. So praise the Lord, nandito sila lahat. Lalo na yung panganay ko, sabi ko nga sa panganay ko, ikaw criminology ang kinukuha mo, kailangan may pundasyon ka sa pananampalataya. Kasi hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. So praise the Lord. Ngayon na ako na si brother husband ko kasi tinawag. May bigla ang tawag business. So, praise the Lord, nandito kami. So, baka next na meeting, nandito ulit si brother husband ko. Yes! Salamat kay Lord. Totoo po yung sinasabi niya, in order for us to be prepared for God's calling, meron po talaga kalakip na persecution. Nung kailan lang po, noong kailan ba ito? July 16, nung natiwang si Brother Mike at saka si Sister Belen ng kanilang 50th wedding anniversary. Alam nyo, noong 18 or 19 years pa lang sila, 18 or 19 years pa lang silang mag-asawa, nanganib ang kanilang pagsasama. Kasi si Brother Mike nagdesisyong ibigay ang buhay niya para kay Lord. Hindi yun maintindihan ni Sister Belen. Hindi yun maintindihan. Kaya naghamon si Sister Belen ng divorce. 18-19 years pa lang silang nagsasama noon as mag-asawa. Ngayon, nung naintindihan na, nung kailan lang, 50 years na silang kasal bilang mag-asawa. Sapagkat ito, sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumadaan sa buhay natin, ito man ay masakit, minsan matagal. Kaya isa sa mga gift ng Holy Spirit ay, sabi nila yung patience, yung long suffering.
ito man ay masakit, ito man ay matagal minsan na parang hindi natin mahintay ang katugunan ng Panginoon. Pero kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanya at hihintayin ang tugon niya, may gagawin ang Diyos. Amen. Amen. Kaya, yun po mga kapatid, ano? Katulad ng pagtatagumpay ng ating punong lingkod, nawa magtagumpay din tayo. Kapag kasama natin ang Diyos. Amen? Sino po po? Baka may nais mag-share? Sino po? Ayan, si Brother Art. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. May ibang bigat namin kakapsat. Sa kapo ni Brother Art Tapas. Ilocano kayo? Makaawa? O taga-bigat ang amin. Kaya dyan tayo. May isang ako isang sundalo ng Philippine Army. Dahil tapos ng allen, pagka mga naka-assign na ito'y PNA. And medyo parang natuwa ako nung nagsasalita ang ating coordinator na siyang ginawang coordinator ngayon and according to her, nagkatawag siya ng mga persecution in the future kung sakasakali mo. So, naniniwala po ako na kapag ikaw ay tinawag ng ating Panginoon at may pinapagawa sa iyo, anuman po ang mga kadahilanan na alam natin ito ay magtatagumpay, habang tayo po ay naglalakad at nagpaglaban patungo sa ating pagkikibaka sa katagumpayan po ng ating misyon, ay marami po talaga ang mga kumokontra. So, this will kung kinakailangan ang iyong pamilya ay maging bahagi na ikaw ay maging hindi magkakaintindihan, probably these are just challenges na may gustong ipagawa sa iyo ang ating Panginoon kung ito ay kaya mong ibigay ang sa iyo. Amen. Just like awala ko yung sinabi niya na yung mga anak niya, kung hindi kayo pupunta, may threat pa, no? Hindi ko kayo bibigyan ng pera. Kung kayo ikan tibalo yung kwarta niya, no? Ang kayo kumapan. So it's good that siya yung kayo pupunta dito. Maganda po talaga yung gano'n na sa isang bubong ng ating Panginoon ay kami tayo magkakasama na ng ating pamilya. I did not bring with me my wife kasi nga po, katulad nung na-mention ni Sister ng ating coordinator kanina, kapag nandito ka, maraming persecutions. However, I told her na mamaya, sa church na kung sabi ko I am very happy dahil sabi ko magkita-kita kami na aming mga coordinator of the month, which is Sister Mila. Kasi Brother Ramit and Brother JR na pupunta po kami dito sa Cat 4. Madadaanan lang na ito ako, Cat 4, anytime kasi shortcut na Luma. So makikita. And I am very proud napintas na pamupunta Brother Freddy and Brother Milot, Father na. Nagwa tayo sula ako kay El Shai Bagyo. And I am happy na isa sa mga katagumpayan ng ating gawain na nag-open time with Rico. So, yun na. Ngayon muna tayo ako ni Apo Diyos. Isulat ibang subliti, pangailangan tayo. Don't worry of everything na pangangailangan natin habang ang tayo po ay ginagawa natin ang kapamaraanan upang tayo ay mabuhay, magtamasa ng magandang pamumuhay. Ang ating Panginoon naman po ay mayroon din talo para sa atin. We'll just wait for Him na ibigay po ang sa tamang oras, sa tamang araw, at sa tamang mga kapalooban niya. Huwag po tayong magreklamo, huwag po tayong mag-apurado, at kung ano man ang ating mga ginagawa,
ipagpatuloy lang po natin at ibigay po natin ang tulungan natin sa ating Panginoon. I myself, I am already 32 years in the military service. Gusto ko na rin pong lalabas sa serbisyo, pero wala pa po akong nasa plano kung saan pupuntahan. There are so many offers sa akin kung anong pupuntahan ko. Pero sabi ko nga, nasa kalooban ng ating Panginoon yan. Before I plan to retire, sabi ko nga po na nawa, makakalabas ako upang mapaglingkuran ko ang ating Panginoon. However, papalapit na papalapit, parang andun naman ka yung mga kumokontra. Parang daming mga desires na parang gusto ko yung muna yung priority before I will serve Him. Tatlo, sa kadahilan ng paglilingkod natin sa Kanya, ay bibigay ko ay sa mga bagay na yan. Pero I praise the Lord and I thank the Lord for the El Shaddai gawain, no? Minsan dyan sa simbahan ni Dia. Ay kami ng tindahan na ilang piraso.